Kaya po mga minamahal na narito na po tayo sa pinakamahalagang ganito na ating po managawain. Ito po ang pakinig ng salita natin pinakamamalos. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalas na Jesus na ito po'y dadalhin ng ating mangaral, ang ating beloved preacher, beloved Joey Mancera. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Manzano. Hallelujah. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God, hallelujah, there is Jesus. We come unto thy throne of grace through the first prayer of our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, your end-time prophet. Hallelujah. Please forgive us from all of our sins. Anoint the message of salvation. Bless us in the name of our dearest Jesus, and we cast out all demons, hindrances, doubts, and beliefs. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po sumigaw ng praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of God. And we will always remember and treasure the blessed and precious memories of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Tayo bumabati po talagang maligayang kaarawan sa ating beloved Mama dear in heaven. Hallelujah. And to the beloved children-in-law, grandchildren, to the whole beloved family, a pleasant afternoon po. We love you so much. Hallelujah. At sa lahat po ng ating live webcast viewers sa buong mundo, especially po dyan po sa Indiana, USA, beloved Ted, beloved Minister Luke Smith, and the whole family. Hallelujah. Maging dyan po sa dako po ng San Francisco, California, the beloved family ng ating beloved Minister Podge, beloved Tin, to all saints of God all over the world, at lalo na po yung mga narito na mga bisita, welcome to the royal family of God. The work of righteousness. From the book of Prophet Isaiah, chapter 32, verse 17. Atin pong basahin. The book of Prophet Isaiah, chapter 32, verse 17. And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. Ito po sa aklat ng Isaias, Kabanatang 32, salatang 17. At ang gawain ng katwiran ay magiging kapayapaan, at ang bunga ng katwiran ay katahimikan at pagkakatiwala kailanman. Amen. Amen. Praise the Lord. At ang gawain ng katwiran ay magiging kapayapaan. At ang bunga ng katwiran ay katahimikan at pagkakatiwala kailanman. Marami po ang naghahanap ng kapayapaan, ngunit hindi nila masumpungan. Ngunit dito po, totoo po, na tayo po ay naglilingkod at sumasamba sa nag-iisang Diyos. Siya ang prinsipe ng kapayapaan, mga minamahal ko. Narito tayo na dati-rati, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Aburito po tayo, bagamat may Diyos na pinaglilingkuran. Mga minamahal ko, iba't ibang sekt at denominasyon. Ngunit totoo po, sasamba tayo doon sa ating kinalalagyan noon, pag uwi natin, empty, mga minamahal ko. Ganun pa rin, paulit-ulit ang paggawa ng kasalanan. Talagang mga minamahal, sabihin natin, nandun ang kaguluhan. Ngunit sinasabi ng banal na kasulatan, ang gawain ng katwiran ay magiging kapayapaan. Lahat magsabing, praise the Lord. At ang bunga ng katwiran ay katahimikan at pagkakatiwala kailanman. Kaya dito, mga minamahal ko, yung dating nanggugulo, magugulo, mga minamahal ko, pag dati dito nadala mo, nabautisman, pag uwi, payapang-payapa siya. Kaya dito, mga minamahal ko, sa relihiyon, pag pumasok ang mandurukot doon sa kanilang simbahan, pag uwi, nakadukot. Dito po hindi. Pag dinala nyo po, yung mga taong hindi nila alam ang kanilang ginagawa, patuloy sa kasamaan, pag dinala mo rito at nabautismo, nakapakinig ng mga buhay na at patotoo, sa pagpupuri pa lang, mararamdaman ang presensya ng Diyos.
Pagkatapos mabautismuhan, mga minamahal ko, ayaw na mandukot. Mga minamahal ko, bakit? Siya po ay binago kaagad ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang napakaganda, lalo na sa panahon natin ngayon. Panahon ng kabagabagan, mga minamahal ko, na sa kabila na akala natin kapayapaan, akala natin katahimikan, ngunit dumarating po ang mga kalamidad. Ngunit sinabi ng banal na kasulatan, sa kaarawan ng iyong kabagabagan, nariyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. From the book of Psalms, chapter 86, verse 7, atin pong basahin. The book of Psalm, chapter 86, verse 7. In the day of my trouble, I will call upon thee, for thou wilt answer me. Mga awit Kapitulo 86, versikulo 7. Sa karawan ng aking kabagabagan ay tatawag ako sa iyo, sabagat iyong sasagutin ako. Amen. Yes, amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yan ang tunay na Diyos natin, mga minamahal ko. Call unto me and I will answer thee and I will shew thee great and mighty things which thou knowest not. Yung hindi mo pa nalalaman ng mga himala, magsawa ka sa himala mula sa ating dakilang Diyos dahil sa kaarawan ng iyong kabagabagan, sa kaarawan ng aking kabagabagan, sabi ni Haring David, tatawag ako sa iyo sapagkat iyong sasagutin ako. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito pala ang sikreto, mga minamahal ko. Sabi nga ni Haring David, 7 times a day, I praise the Lord. Ganon din ang pamantayan ng ating dearly beloved pastor. Walang tigil saan man siya naroon, maging sa banal na gawain, maging sa pastoral houses, mga minamahal ko, maging doon sa kanyang kinalalagyan, lagi nagpupuri sa Diyos. Never ending na pagpupuri, mga minamahal ko, dahil ito ang sikreto upang maabot ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at tinitiyak natin, tutugon, sasagot ang ating pinakamamahal na Panginoon, laksa-laksang mga himala. Makikita mo, mga minamahal ko, ang mga dakilang himala. Dito pa lang, sa dalawang mata mo, makikita mo, nakita niyo yung brother dyan, ating beloved brother. Naka-wheelchair yan dati, mga minamahal ko. Talagang nakalak yung kamay niya doon sa religion niya dahil walang himala. Ang himala daw, hindi na totoo. Mga minamahal ko, ngunit dito natagpuan niya yung tunay na himala. Hindi hinala. Himala, dahil nasaksihan po natin yan dyan. Pagkatapos na sinabing, Chinales, tumayo ka. Tumayo Itaas mo dalawang kamay mo. Itinaas Ngayon, alalayan mo siya, sasabihin niya, no. Kaya ko to. Ayan, nasaksihan natin. Para doon sa hindi nakita ang himala nung mga nakalipas na buwan, naka-wheelchair po yan, mga minamahal ko. Ngunit nakikita nyo ngayon, naglalakad. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, dito sumasagot, tumutugon ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa karamdaman mo, huwag kang mabagabag. Meron Diyos na nagpapagaling. Kaya niyang palakarin yung mga lumpo. Yung mga paralyzed, kaya niyang pakilusin ang kanyang kamay. Tingnan yung kamay niya dati nakalak. Ngayon hindi na Nagpupuri na Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga, sa huling panahon, saan tayo, mga minamahal ko? Sino ang kublihan natin? Ang hiding place natin ay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Atin pong basahin from the book of Psalms, chapter 119, verse 114. Amen. The book of Psalm, chapter 119, verse 114. Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 119, ang talata ay 114. Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko. Ako'y umaasa sa iyong salita. Amen. Amen. Praise the Lord. Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko. Ako'y umaasa sa iyong salita. Tingnan niyo po ngayon ang malalakas na bansa. Powerful daw sila, pero nagpatayo na ng mga bahay dun. Sa kailaliman, doon daw ang titira sila. Dumating man ang nuclear
nuclear war, mga minamahal ko. Mga minamahal, kahabag-habag ang maraming tao. Mangmang sa salita ng Diyos. Samantalang dito dumating ang intensity 7.1 na lindol sa dako ng Abra. Mga minamahal ko, nagpiprepare ang ating minamahal na mga kapatiran sa ating midweek service. Yumayanig, pero makita mo, mga minamahal ko, wala silang pakialam. Ang alam nila, magpupuri, magpapasalamat sa Diyos. Buong kongregasyon ng Ilocos Region sa ating minamahal na mga kapatiran. Kakaiba nagtatakbuhan, nagpapanik, hindi alam saan pumupunta. Yung mga taga Jesus Miracle Crusade, nandun. Pag alam niyan delikado, pupunta sa isang safe place, nagpupuri, nakataas ang kamay. May nabalitaan ba kayo napahamak na kapatiran? Wala. Yung ilan, nasira yung talagang malakas, mga minahal. Wala kang magagawa. Pero mas malakas ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan. Diyan tayo umasa, mga minamahal ko, dahil ang salita ng Diyos hindi magmamaliw, hindi nagbabago. Kaya tanungin mo yung sarili mo, baka ikaw nagbabago? Huwag po, mga minamahal ko. Kung hindi nagbabago, ang salita ng Diyos mananatili. Dahil ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. Magpapatuloy tayo. Mga umasa tayo sa salita. Dahil tinitiyak natin, kaligtasan ang ating makakamtan. Lahat magsabing, praise the Lord. Walang pagkakaiba yan. Minsan nagkagulo sa dako ng Zamboanga, giyera na talaga. Civil war na papatayan sila ang ating beloved co-preachers, co-workers, nag-message, beloved Minister Pods, tigil po ba yung gawain? Ang sabi ng dearly beloved children, ni minsan, ang banal na gawain ay hindi pwedeng matigil. Pwedeng matigil ang hininga mo, ngunit ang pagpupuri sa Diyos, natigil mang hininga mo, tapat ka, nandun ka rin sa langit, magpupuri ka rin. Wala pong lugi, mga minamahal ko. Iyan ang katotohanan. Kaya ang bawat isa sa atin, tayuan natin ito, lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Time is running out. Wala kayong napapansin, ang bilis ng panahon. Ayan, August na. Ating alalahanin for almost mag-iisang buwan na year 2000. The Talipaw Sulupis Mission. Napatunayan natin na ang Diyos nating tapat ay totoong nagmamahal sa lahat pa ng maraming maliligtas. Kaya nga mga sino gagamitin? Kailangan na ibang kongregasyon. Tayo. Kaya pag tinawag ka rito ng ating mahal na Panginoon, tama, this is mandatory, you must be born again. Ipinanganak ka na muli, tatayuan mo ito. Patutunayan mo na ikaw ay Kristiyano. Patutunayan mo na ikaw ay anak ng Diyos, may kapangyarihan. Kaya wala tayong magagawa kundi sumunod sa kalooban ng Diyos. Lalakad tayo ayon sa pamantayan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Bawal ang umatras. Bawal ang huminto. Bawal ang tumalikod. Kailangan pasulong. Hindi pwedeng paurong. Lahat magsabing, praise the Lord. From the book of Deuteronomy, chapter 13, verse 4, atin pong basahin. The book of Deuteronomy, chapter 13, verse 4, You shall walk after the Lord your God, and fear Him, and keep His commandments, and obey His voice, and you shall serve Him, and cleave unto Him. Ito po sa Deuteronomio, Kabanatang 13, talatang 4. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon niyong Diyos at matatakot sa Kanya at gaganap ng Kanyang utos at susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos. If today you hear His word, harden not your heart. Dati matigas ang puso natin, ngunit dito pinalambot ang Diyos. Naging masunurin, kaya sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, kayo'y lalakad ayon sa Panginoon yung Diyos.
Ikaw ang nakakaalam mismo ng iyong lakad sa mga oras na ito. At ang pinakamamahal na Panginoon, ang ating dearly beloved pastor, minsan tumitingin tayo sa kanan at sa kaliwa. Grabe ang panalangin niya upang matuwid ang landas na ating kinalalagyan patungo sa langit, buhay na wala hanggan. Hallelujah. Matakot kayo sa Kanya. Fear the Lord. Serve the Lord with fear and trembling. Yan ang kinakailangan ngayon, mga minamahal ko. Gaganap sa Kanyang mga utos. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Kasunod naman niya pagpapala eh. Ngunit, pag hindi ka sumunod, may pagpapalo. Mga minamahal, doon ka na sa pagpapala. Palakpakan muna po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Kailangan natin ganapin ang lahat ng Kanyang utos. Susunod sa Kanyang tinig, maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga, it will be a blessing if you will obey the commandments of the Lord thy God. And it will be a curse. Yan ang katotohanan. Mga minamahal ko, walang kaduda-duda, tinuruan tayo ng tunay na salita ng Diyos. Pinagaling ang ating mga karamdaman, naging wise tayo sa huling panahon dahil hindi na tayo nakikihalubilo sa lahat ng kadilimang gawa ni Satanas. Narito tayo, ang sinusunod natin, ang mabubuting bagay na nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga mga minamahal ko, sinasabi ng banal na kasulatan, pag ikaw ay lumakad ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, lahat ng Kanyang kautusan ay iyong sinunod, mga minamahal ko. Pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon, bawat isa sa atin, dahil ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi nga, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yung kaharian ng Diyos, sumasa atin, mga minamahal ko. Ibibigay yan ng Diyos, mga minamahal ko, sa Kanyang everlasting kingdom. Sabi nga po, to all the people of the saints of the Most High. Sa ating huling talata from the book of Daniel, chapter 7, verse 27. Atin pong basahin. The book of Daniel, chapter 7, verse 27. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey Him. Daniel Kapitulo 7, versikulo 27. At ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit, mabibigay sa maya ng mga banal ng kataas-taasan, ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. At ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit, mabibigay sa bayan ng mga banal sa kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, kakaiba tayo sa pangangaral ng ating dearly beloved pastor. Mga minamahal ko, the end time prophet of God ay totoong sumaatin ang kapangyarihan. Behold, I give unto you power to tread on serpent and over the power of the enemy, and nothing shall by means hurt you. Yan ang katotohanan. Hindi ka na masasaktan ni Satanas. Si Satanas ang masasaktan pag pinalayas mo, talagang nag-iiyakan eh. Yan yun po yung buhay na patotoo. Ang sabi po ni Satanas at lahat ng mga demonyo, palayain nyo na yung mga tagit-Jesus, miracle crusade, bitawan nyo na yan, nagpupuri na sila. Mga mga napupuksa palaban sila doon sa impyerno. Mga mga, yun po ang kapangyarihan natin. Kaya dito, hindi kayo magtaka. Yung mga binabaril, hindi tumatalab. Lahat magsabing, praise the Lord. Kinakabagat na makamandag na hayop, hindi namamatay, mga minamahal ko. Yan ang katotohanan. Mga karamdamang wala ng pag-asa. Ngunit dito, napakalaki ng pag-asa. Ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Mga minamahal, naalala ko ang isang patotoo dito sa dako ng Amoranto.
Member po siya ng ibang kongregasyon, Trinity in person. Nagtanong siya, sa amin Trinity in person. Sa Jesus Miracle Crusade, Trinity in manifestation. Sino ba ang katotohanan? Nagkaroon siya ng sakit. Nangusap ang mahal na Panginoong Jesus sa kanya, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade. Lihim po siyang dumalo, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Totoo po, pinagaling siya at pinagsisigawan niya. Sumasa akin ang kapayapaan at katwiran ng ating dakilang Diyos. Di lumantad na po siya. Galit na galit yung mga members. Tagal-tagal mo na dito sa atin, tapos ginawa po, sinubukan siya. Shotgun ang iniharap sa kanya. Siya po'y nakabarong, nasa lubong siya, binaril siya ng shotgun. Natural po yun. Malakas ang putok nun. Ngunit, ang ating mahal na kapatid, naglaglagan lang yung mga tingga. Umiiyak siya. Sabi niya, kailan kayo matututo? Si Evangelist Almeda, siya ang tunay na pastor na nanalangin sa akin. Pagkatapos kikitlin niyo ang aking buhay, umiiyak siya, pinulot niya isa-isa yung 12 tingga. Alam niyo po ba, nung nagpapatuto sa Amoranto, nakalagay po yung tingga, pinapakita niya. Dahilan doon, na-convert ang karamihan doon sa kanilang kongregasyon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sa unang talata na ating nabasa, isa puso natin ito. At ang gawain ng katwiran ay magiging kapayapaan. At ang bunga ng katwiran ay katahimikan at pagkatiwala kailanman. Narinig po natin ang isang patotoo ng ating beloved sister na dati siyang Muslim. Ipinaglaban niya lahat ng pag-uusig, lahat ng gawa ng pangungontra upang hindi siya magpatuloy dito. Pinanindigan niya. Dahil alam niya, ang gawain ng katwiran ay magiging kapayapaan. Unti-unti, tinatawag ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga membro ng pamilya. Natupad ang salita. Ang Taluypaw Sulupis Mission Anniversary, no kung saan, mga memang ito'y anibersaryo ng kapangyarihan ng Diyos. Ang ating dearly beloved pastor, sa ganitong panahon nandun siya. Binisita siya ng isang imam, pari, kumbaga sa preacher ng Muslim. Ano po sabi ni Wahid? Evangelist Almeda. Sabi pa niya, fans mo ako. Amen? Nanonood pala ng banal na gawain natin. Nanonood sa preaching ng ating dearly beloved pastor. Sabi niya, someday, ikaw ang mangangaral sa mga Muslim. Alam ko na ang Diyos mo na pinaglilingkurang nag-iisang Diyos. At ang Diyos na aming kinakilala ay isang Diyos na makapangyarihan. Ngayon, this is reality. Sa bansang Middle East, ang dami ngayon na nakukonverte. Mga minamahal ko, nasa panalangin, pag-ayon o pangangaral ng propeta ng Diyos, nagaganap na ang salita ng Diyos ay ipapangaral sa buong mundong ito. At ito ang nalalapit na wakas. Itaas mo ang iyong noo. Tumingala ka sa langit. Habang nandyan ang kasamaan, nandyan ang kalamidad, nandyan ang kahirapan. Huwag mong indayin yan. Ang nasahin mo at maramdaman mo ay ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, titigil ka ba sa paglilingkod sa Diyos? Malalamig ka ba sa paglilingkod sa Diyos? Talo ka, kapatid. Magpatuloy tayo. Isisigaw natin ang panalo. Victory in the name of dearest Jesus. Huwag na po natin antayin na maganap ang mga prediction ng mga scientists. It will be, I think, 7.6 na lindol sa Metro Manila. Tingnan niyo, napakabait ng Diyos. Ang lindol, dito nga ang nandito ang pinakamalaking fault line Kayang i-control ng ating mahal na Panginoon.
Doon ka muna sa bundok lindol. At least, yung mga bagay na ito ay ipinahintulot ng Diyos na ayon sa preaching ng ating minamahal at ginagalang na pastor. This is preaching for all season. Ano bang panahon na sinasabi, ipinahintulot ang lahat ng bagay na ito upang lumapit kayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Upang yung mga nanlalamig magpakainit sa ating dakilang Diyos. Upang ang bawat isa sa atin wala ng panahon para tumalikod. Tayo ay maglilingkod ng buong katapatan hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang tunay na ating kapahingahan. Bawiin man ang buhay mo, walang kaproblema. Dahil doon naman ang tunay na buhay. We will be with our loving dearest Jesus. Hallelujah. Forever and ever. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo, magpuri sa ating dakilang Diyos. Pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inaanyahan po natin ang mga bisita, mga baguhan, upang lumapit sa ating dakilang Diyos, maging ating live webcast viewers, iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Habang binibigay ko po ang pagkakataon sa beloved ko preacher, beloved brother Hill Cruz, tapat ang Diyos, mga minamahal. God bless you po, beloved co-preacher Par Joey. Habang ating inimbitahan ating mga inibig na mga baguhan, tumarito po kayo sa harapan, maging sa ating beloved webcast viewers. Now is the day of salvation, now the accepted time. Ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon po araw ng pagtanggap na gumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Habang tayo, maawit kami natin panalangin ang awiting ito, may inibig ko. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, Yes, tunay hallelujah. at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pasambay, iaalay. Patuloy nating alalahanin, bulay-bulay, dakilang kabutihan ng Diyos sa bawat sa atin. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Ang katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pasambay, iaalay. Yes, hallelujah. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw
Mga iniibig, kung meron mang pinagpala na tao sa mundong ito ay walang iba kundi tayo na napabilang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito pinangungunahan ng totoong propeta ng Diyos. At ang katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay mapapasa atin lamang, mga iniibig ko. Kung tayo po lahat ay lalakas sa tutuin na sa banal na katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung kapayapaan na hinahanap ng sanlibutan ito ay mapapasa kanila lamang kung sila din maglalapit, maglilingkod sa ating nag-isang Diyos na buhay, mga hinibig ko. Kahit anumang mga dumating na mga kalamidad sa mundong ito, mga hinibig ko, pag ang katwiran ng Diyos ay lagi nasa sa atin at lagi natin ito tinitreso, iniingatan ng lubos, mga hinibig ko, yung katapatan ng Diyos ay mapapasa atin sa tutuin nila, mga hinibig. Subalit kung tayo po ay hindi magiging tapat, mga hinibig, isa ka sa lagi mo sa matatakot sa mga nangyayari sa sanlibutan ito, mga hinibig ko. Subalit tayo lubos sa magpasalamat sapagat meron tayo itong pastor ng ating kanalan na walang saw na lalangin ng araw ng gabi, nagsasakripisyo, nag-aayuno upang tayo lahat ay may lamin at kapat sa ating pinakamalabanon. Hallelujah! Ay habang tayo nakataman kayo masabi sa presensya, patuloy natin pasalamatan, papurihan ang ating pinakamalabanon. Hallelujah! Kay buti mo sa akin, aawitan kita, ako Hindi mo ka mong napagin ang ibig sabihin mo, pare. Hindi mo nasasabi namin iniibig mo. Mahal ka sabihin mo. Mahal na mahal iniibig kita. kay Minamahal buti kita. mo sa Hanggang sa inyo namin na magkamali. Hallelujah! napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ang Diyos na may naman inilagpagpag. Pagamat minsan naman ang Diyos ay inilagpag. Subalit ikaw'y tapat lagi, O Diyos. Tapat ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! Napakabuti mo, di ka nagbabago. Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Panginoon, luwalhatiin ka. Yes, sir. Hallelujah. Oh, napakabuti mo, di ka nagbabago. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Amen. Praise the Lord. God bless you, God bless you. Sa ating mga iniibig na mga baguhan, maging sa ating beloved webcast viewers, niyo pong napakinggan na napakinggan ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kung nais niyo pong maranasan ang dakilang katapatan ng Diyos, lumakad po kayo ayon sa katwiran ng ating mahal na Panginoon at ang lahat ng bagay niyo pong maranasan. Pero bago po yan, meron kayong dapat isagawa. There are 4 requirements of salvation, and 3 of the requirements of salvation we will do today. First is faith, pananampalataya. Nasabi ng Biblia sa Hebrews 11:1 and 6, so then faith, now faith is substance of
things hoped for, the evidence of things not seen. But without faith, it is impossible to please Him. But he that cometh to God must believe that He is God, and His reward of them that diligently seek Him. Pananampalataya, isang bagay na hindi mo pa nakikita, sinampalataya mo, diyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugdan ng ating mahal na Panginoon. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, kinakailangan siya sumampalataya ng isang Diyos, isang tagapagbiganti sa nagsisihanap sa Kanya. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya sa inyong mga napakinggan pa na ito kanina, umusbong malampalataya ng puso, yan po yung magagamit sa nalapit na pagbabalik ng Diyos. At ang pangalawa, may inibig ko, yung godly repentance na sinasabi ng Malaking Sulatan, may inibig ko, if we confess our sins, He's faithful and just to forgive all our sins. Siya po'y tapat na inibig ko. Pag tayo po'y magnumbalik, magsisi sa ating mahal na Panginoon, siya po'y tapat at tayo patawan sa ating makasalanan, sa lahat ng ating makalikuan. Lilinisin tayo ng ating mahal na Panginoon sa ating makasalanan. So bago mo may sagawa yan, kinakailangan ganapin mo yung pangatlong reglamento ng kaligtasan, ang baptism in water in the name of Jesus Christ. Ang sabi sa Acts 38, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Sabi dito, mga baptismo ang sa inyo, mga baptismo sa pangalan ng Kristo sa kapagkapatawad ng kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ilulubog po sa tubig. Pag ipinulubog sa tubig, lantagtag lang yung karamdaman, mabigat na problema surunin kasama ang dulubog sa tubig. Pag ahon mo na iwanin doon lahat. Isa ka ng bagong nilalang sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Dati mong buhay makasalanan, iwan mo na yun. Ang lakad mo ngayon ay patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yung pang-apat, ang Diyos na po magbibigay nito, baptism of the Holy Spirit, sa yung patuloy na pagsunod sa katwiran ng Diyos. Ang sabi sa Romans 8:9, a man without the Spirit of God, a man without the Spirit of Christ, none of peace. Ang Spirit po, walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa Kanya. So, paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan ang inyong pong pananatili, pagkapatuloy sa gawain natin dito sa buhay. Kasi oras po tayo may ibig sa ating ibig ng mga bago, mga beloved web viewers. Pakitas mo yung dalawang kamay mula sa inyong puso, gayahan niyo po akong panalangin sa sampitin. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at ang angako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aming mga mahal sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisikami po manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, na pinagbubukulan ng mga biyaya sa Panginoon dalangin, aming minamat ginagana pa sa Evangelista, Will Armedente, Papa o God, sa aming iniibig ng mga baguhan, mga bisita, maging sa aming beloved web ka-spirit sa tumanggap sa iyo sa oras ito, patawarin mo po sila sa gawa nilang kasalanan, at hugasan mo po sila na yung kabanal-banalan dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan, isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, at iligtas mo rin na maging ang kanilang mga mahal sa buhay at rin po simulain kanilang marubrob na paglingkod sa iyo, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lang siya sa gawa, panampalatayang pagsisisi. Yung pangatlo po, baptismo sa tubig, ganapin niyo po yan upang kayo pagbalaan lubos ng ating mahal na Panginoon. And praise God. At yung pong apat, ang Diyos po magbibigay nito sa inyong patuloy pagdalo, ibibigay ng Diyos, mahal na Panginoon, yung pong baptism of the Holy Spirit, yung pong mag-trembling ka, maging kagalang kasiyahan at mula sa ating darusuhan. Hindi po yung kaya ng bayaran ng billions of dollars. It is a gift from our loving God. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tawag natin Ama sa langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, prayer for the sick, akin pong binibigay po pataon sa ating beloved ordained preacher, Brother Rob. Praise the Lord. God bless you, my brother preacher, Brother Yod.
Magkaisa po tayo mga minamahal na manalangin para sa lahat ng ating mga prayer request. Hallelujah. Tayo po muna magsisi, mga minamahal. Dakila po naming Diyos na mapayari sa lahat. Pinakamamahal ang Panginoong Isus. Kami po dumudulog sa imban ng trono ng biyaya. Sa pangunang dalangin, aming kagalang-galang Pastor Evangelist Valdez Radal Almeda. Kami po ilubos na nagsisisi, mahal Panginoon. Sama kami nasumpungan sa pagkukulang, pagkasala, pagsalangsang sa mga kutusan. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami, mahal Panginoon. Masunod po namin lahat mong kautusan upang maging handa sa dakilang araw na pagbabalik at gamitin mo rin po kami, mahal Panginoon, sa pagligtas po ng maraming kaluluwa sa panguna aming ginagalang magulang sa beloved children. Lubos ang aming pasasalam. Dakilang pasasalamat, mahal Panginoon, aming inaalay sa iyo, nagsugo ka ng matotoong propeta. Amin naman ginagalang, mahal Pastor Kabalik, beloved children, mahal Panginoon, pinangaral ang buong katotohanan, mahal Panginoon, tunay na Ebanghelyo, kaligtasan, at ngayon tinatamasa po namin totoong pinagpalat masaganang buhay, mahal Panginoon. Pruweba na kami po ay tagapagmana ng buhay na walang gan. Ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay na amin ang mga kinagalang, mahal Pastor, and all the beloved children, mahal Panginoon, at lahat ang binubuhos, mapagpapala, hallelujah, umapaw na biyay, spiritual, physical, material, pagpapala, mo na yung pinasalamatan upang maging daan, mahal Panginoon, na patuloy papangal sa buong ginapahal ang nag-iisang Ebanghelyo bago magbabalik, mahal Panginoon, sa makapanang pangalan ni Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Purihin ang iyong panalapangal. Mga minamahal, ilihans po natin ating mga sarili, mga minamahal, isang kamay sa ating ulo, ang kabila, sa parte ng katawan may karamdaman. Isipin po natin ating kagalang-galang mga pastor, Evangelist Valdez Rodameda, naglihans po sa atin, maging sa ating mga labons, sa lahat mga kapatiran sa buong Pilipinas, buong mundo. I-cast out po natin lahat ang masamang espiritu ng karamdaman, problema, abisyo sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, matter problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, vanity, being glory, pride, lust, covetousness, materialism, kasaw, mga panlalamig, panlulupay, lumayas, mga kapangyarihan, pangalan ni Jesus, in Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus' name, prophets, start right now in Jesus' name, hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal Panginoon. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa ating mahal Panginoon, mga minamahal, lahat ng ating mga dalangin, lahat ng ating mga prayer request, tinugunan ng ating mahal Panginoon simulang kapalaanan. Hallelujah. Sapagkat narito ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos na ang panalangin ay nakaabot sa trono ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Purihin ang ating mahal Panginoon, mga minamahal. Bilang pasalamat sa ating mahal Panginoon, mga minamahal, hallelujah. Isisigaw po natin, pagaling sa ating mga puso, ang meal time sa pagpupurihan sa ating mahal Panginoon ng katagang. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay lukso mo na mga sabay-sabay po tayo. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Thank you so much, Lord Jesus! And we love you so much, Lord Jesus! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Purihin ka man na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus! God bless you so much. So much po na mahal at narito po tayo sa ating po.